So ito sir, itong farm mo, long-term lease ito. Mga ilang years to? 10 years yung 10 years. kontrata ko dito sa Sir, yung 10 years, hindi ka nalugi doon? Hindi na, kasi yearly naman ako nagbabayad. Pag kumita, yung isang inahin, nanganak ng dalawa, ipunin ko lang yun yung babayad. O the rest, yung mga inahin, akin na yun. Ang gastos na lahat sa feed, sa tao, at itong sa isda, sa itik. Gaano kalaki yung perang umiikot dito monthly? Or yearly? Wala, hindi ko na hindi ko na makwenta. Pero yung feeds ko lang sa isang buwan, umaabot ako ng 40 to 50,000. Lahat na yan? Lahat na yan, isda, baboy. Baboy, Oo. pati sa mga itik. Itik, Lahat na yan, 50,000 naman. Feeds pa lang yan. Feeds pala. Ay, yung mga tao mo, ganyan. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Tao, sweldo, 8,000 yung isa. Isa di 16 din. 16 yung isa, 6,000 yung bago. Okay. So, pero libre na sa lahat, bigas, yan pa. Pagkain. Dito marami ditong minsan nangunguha sila. Walang pagkain sir, fishing lang kayo dyan. Minsan, Okay lang sa yan? Okay lang sa akin. Pero doon sila kumukuha sa tilapyahan. Wag sa hito. Gabi, maglaing sila ng gabi. Dobos lang kangkong. Buhay na sila dito. Minsan paggabi, yung palaka, yung marami dito, nanguhuli sila. May mga snake turtle, adobo. Minsan pag dating ko ng umaga. So maraming pagkain dito. May adobong palaka, ganyan. Kumakain ka rin, sir? Nung una, ayaw. Pero ngayon, tikim-tikim lang, konti na. Yung mga tao mo taga saan, ba't marunong silang kumain ng mga ganyan? Yung iba taga mga bagubo, mga native. Talagang bagubo at saka kaulo, yung taga Malita. Kumakain talaga sila ng mga exotic. Mga exotic, Makahuli sila dito ng bayawak. Kainin nila. Kainin nila. Ayun, yung mga kambing, mga kambing. Kalat, Kalat lang yan sila dyan. So yung mga kambing mo, mini-maintain niya yung mga pilapil na pilapil. Hindi madumi, hindi masukal. Hindi masukal. Ano lang dyan, pag pumunta doon sa kabilang farm, ubos yung pananim nila doon. Sisingilin ka ng kabilang farm. Sisingilin ako. Isang beses, hinuli lahat ng kambing. Huwag na tayo magbaranggayan. Bigyan na kita ng 2 kambing. Binigyan ko ng 2. 2 kambing sa kanya na. Ayos na. Ayos na, okay na. Tuwan-tuwa pa. Kasi 2 kambing ang binigay. Nung pag-uwi ko na dito, parang lugi yata ako. 2 kambing ang binigay ko. Sige lang, bahala na. Bahala na. Nadadala sa pakisamahan din. Kasi umabot to ng from 5, after 2 years, mga 3 years siguro, hindi ako nagbenta, umabot to ng 50 plus. Talaga? Ang dami na nila. Minsan dyan sa kalsada, dami ko na palang kambing. Tapos hindi pa ako nagbebenta nun. Kasi natuwa man ako kasi lagi nanganganak. Nung na-short ako sa feeds, benta. Benta, mga buntis, benta, 5K ang isa. So, may bibili rin ng buntis, mas mahal. 5K lang, mura lang. So, pinag-aagawan. Makabenta ako ng 20, 100,000 na yun. Tapos yung pwede nakatayin, 4,000, 3,000. Sige. Hanggang sa nagtira na lang ako ng 4. Yan, dumami na naman. 4. Ayan, dumami na naman. Next year, mga anak naman yung 4, 2. Minsan 3. Dadami na naman. Mas maganda kasi dito magtambay kaysa bahay. So, anong oras ka dumarating dito, sir? Sa bahay, hatid ko muna si Mrs. Nag-work sa hospital. Tapos yung anak nurse ko, po, doktor? midwife. Okay.
Tapos yung anak ko sa school, after nang ihatid sila, diretso na ako dito. Diretso ko na. Tapos hapon, Anong oras ka uwi? mga 4 o'clock. Sundo na naman. Hindi na. Bahay Bahala na. na silang umuwi. Ako na mauna doon, magluto, magsaing. Yun naman trabaho natin pag ano ka na, wala ka ng boss. Ikaw na yung ano. Dito, boss ako. Pagdating sa bahay, ako yung alipin. Tiga. Oh, Tiga lahat. saing. Taga-saing, taga-luto. Happy ka, sir, dito sa buhay mo ngayon? Okay lang. Happy na rin. Kasi, ano, ito, may farm. Oo. Kaysa, minsan, kung di ako pupunta dito, nababagot ako kasi sa bahay, anong gagawin ko? Manood ka lang ng TV, Netflix. Lagi ka lang nakahiga. Dito, makaano kayo, exercise kayo. Lakad-lakad, pakain ng isda. Punta doon sa babuyan. Ayan. So, ito po yung mga Yeah, finished product. finished product na ni sir. May branding ka ba, sir? Wala na. Nilagyan ko Bakit lang may ng ano, ano to? salted duck egg. Okay. Oo. So, ito na yung mga itlog nung Itik Pinas. Itik Pinas. So, hindi binibenta ni sir na itlog. Ginagawa niyang Salted salted egg. Sir, pakita nga natin, sir. Ito yung ano. Yung process mo. Simple lang, no? Simple lang. Yung ano lang. Yan, no? Yan. Nakababad lang siya sa ano, sa putik na may asin. Yung clay soil. Clay soil. Clay soil. Saan mo kinuha tong... Doon sa likod na walang mga hayop. I see. Alos lahat dito clay soil naman ang ano namin. Tapos binabad mo yun sa tubig. Asin na, asin. Diretso asin. Asin, 50-50 siya. Kung gaano kadami yung lupa, yun din ang kadami Yung ng dami asin. ng asin. Tapos ibabad ko yan ng 14 days. 14 Ito, days. na from November 26 to December 10. So, May pwede date na to. December 10 siya, lulutuin. Malapit na. Oo. Tapos yung isa, itong dalawa, December 14. Itong dalawa, di ko na-update to bago to, kahapon lang to. Anong isang araw, December 5. So, ganyan lang yan, sir. Walang special na, na gagawin dyan. Walang special na gagawin. Ito yan, itlog. Pag bukas, Ito, bago to. Bago to. Ngayong araw lang to na itlog. Ito yung na-harvest ngayon. Ito na-harvest ngayon. Yan. So, gagawin mo na namang... Bukas, gagawin naman to. Madagdagan na naman yan ng 2 tray. Pwede na siyang, Galing. Parang ang ganda. Parang ang ganda negosyo. Kung bibenta mo siya ng fresh, 11 pesos lang yung kuha nila. Tapos kung ibebenta mo siya ng salted egg, pag sa tindahan, yung may bultuhan, 13 ang kuha nila sa akin. So yun na lang process, 2 pesos na yung malaking bagay na yun. Tapos pag doon kay Mrs., 15 yung benta niya, 15, 16. Saan niya binibenta? Mga workmate niya? Mga doktor, sa mga doktor, mga nurses. Yun yung ano niya. Galing. 15 pesos. Minsan kaganda. Ayun natin si Madam yan siguro yun. Isang tray, ganun siguro yung bilihan nun. Lalo na yung mga customer niya, minsan na yung itlog ko nakakaabot ng Jensan, Cotabato, yung mga pasyente. Isang tray. Tapos magbalik-balik sila dito kasi hindi maalat. At saka walang kulay. Walang kulay, tama. Ito lang yung ano ko na, kasi yung kulay kasi, pag nag-ano ka, pati yung kamay mo makulayan. Yes, oo. Kaya, Tama sir, 15 days yung fermentation mo? 14 lang. 14. 2 weeks. So, 2 weeks, Pwede na. lulutuin. Lutuin na. Boil, ganyan sir? Boboil for 6 to 8 hours. Tagal pala, ano? Pero slow cook. Slow cook lang. Ayun, may yung malaking kaldero ko dyan. Na Tapos huhugasan mo yan muna bago mo lutuin? Hugasan mo na bago lutuin. Galing. So, hindi siya masyado maalat. Kasi ayoko nang maalat masyado kasi non-healthy na pag masyadong maalat. Opo. Yung nangitlog yung itik ko, saka ko naisipan na, kasi may buyer Sabi ko, siguro ako ng 10 trays sa 1 week, 5 days. 5 days, 10 trays, mahigit pa, ganyan. Sabi ko, parang maliit lang kita. Pwede ko naman siyang ibalot dahil fertile naman siya, yung egg. Sabi ko, gawa ko yung salted egg para at least may 2 pesos ako. So, yun. Tapos nung niluto ko, nagustuhan ni Mrs., benta na kami. Ang ganda ng business model ni sir kasi talagang ang purpose niya ng farming maglibang na lang. Malibang. Pero walang pressure, kumikita. Kumikita. Walang pressure. Galing. Nakaabot na nga ng London at saka Italy yung salted egg ko kasi si Otto umuwi yung pagtikim. Kasi bumili siya. Bumili siya dito sa Davao. Nandito kasi chicken palang ginagawa nilang salted egg.
Kaya ang sa akin, nilagyan ko ng salted duck egg para malaman na, kasi yung salted egg is originally from duck talaga. Duck talaga. Opo. Iba kasi pinagawa ng chicken. Nagdadaya yun. Kaya chicken, ginamit. Kaya, minsan pagbukas mo, hindi nagmamantika. Sabi ko, bakit? Yun. Nabili ako sa tindahan, bakit hindi nagmamantika to? Bakit ang mura? Yung pala, yung tinanong ko yung tindera, ano pala, chicken. Chicken pala. Ako hindi to. Ako may duck. Ako Yung layer pa siguro, no? Layer. Kaya yun, gumawa ko ng duck sa akin. Okay din. Sir, nung nasa service ka, saan ka nakaka-assign? Sa ospital. Una sa barko. Tapos yung area ko Scarborough Shore, yung pinag-aagawan na. Nandun pa rin dati. Matagal ka dun, sir? Mga 3 years ako sa barko, PS-74, then nag-aircraft din ako. Aircraft, parang flight corpsman. And then, assign ako ng Eastern Mindanao Command. Eastern Mindanao. Mga Butuan, ganyan? Ito ng whole EOR ng ng tawag dito, ng Mindanao. GHQ na. Ito, malinis tong knife. Hindi man ito na gamit. So, ihalo ko na lang ito sa sa may kamatis. So, ito yung kagandahan ng duck egg kasi siya, mapula. Kasi doon sa chicken, parang nilaga lang na tapos kulay pula. Yan na. Ito yung finished product. Ito yung madali madalian na pagtanggal ng balat. Is lang. Nakain ba kayo ng itlog na pula? Opo. Si Mrs. ko is Tagalog din, taga Laguna. Kaya sa bahay nagtatagalog kami lagi. I see. Hindi siya nakasama ngayon kasi May duty. hindi, nagtitiklop ng damit. Mami, sama ka na. Ay, ang daming gagawin. Magtitiklop ako ng damit. Ayan. Sarap kasi ito sa kamatis. Anong course mo, sir, nung college? Chemical engineering. Tapos, paano ka pumunta sa Navy? Military, sa Navy? Nag-exam ako ng kasi galing kami sa mahirap Working student lang ako nung college. Tapos ayun, kumuha ako ng chemical engineering. Pagka-graduate, hindi na ako nag-take ng board kasi immediately na company hire ako after graduation. So nagtrabaho ako dun sa box plant as QA. Then sabi ko, pangit pa sa private. Sabi ko, gusto ko mag-transfer ng government. So nag-exam ako ng police, Coast Guard, Army, Air Force, Navy. So lahat yan, napasa ko yung exam. Yung Navy man ang unang nag-reply. Hindi, una nag-recruit yung okay. forte ko. Doon ako sumama na sa Navy na. So, yun pala, malungkot palang buhay sa Navy, pero malungkot na masaya. Enjoy naman. So, after 22 years, retired, eto na ngayon. Okay na, Rap? Usually, dito lang kami, minsan budol fight kami pag, lagyan na namin ng dahon, saging, tapos, na. Yun. Sige, butay na ituyo. Naikuan dito tuyo, kalamansi yo. May puno ka rin ng kalamansi. Yan. Daming puno ng kalamansi. Dito wala ka ng kalamansi, di ba yung Wow. Hindi na yung hito. Ito na yung Lalaki rin. inihaw. Doon ka rin sa yung Yung sa kanina. kabila. Kanina. At least, fresh yung niloto, buhay. Tapos yung kanin na lang. Malaki rin kita sa hito, sir. Okay din. Siguro, 40%. 40%. 60% yung expenses mo lahat, 40% yung kita. Depende. Minsan, 30%. Ganyan. Sabi nila sa business, pag nagkumita ka ng 30 to 35%,
okay na. Okay na yun. No? Maganda na yun. So dati mahal yung buying ng hito dito. Umabot pa sa 125 per kilo. Sila na mag-harvest. Ngayon ano na yun, 105 na lang. 105, 100 per kilo. Kasi ang dami ng Ang dami rin growers. gumaya. Ang dami ng gumaya. Pero consider na una ka, sir? Hindi naman ako panghuli na ako last na. Maraming naman na sa akin, malalaking farm diyan. Sila Kabutiks, si Jun Obahib, yung kaibigan ni Neil. Oh. Yo, dire patong yo. Kay lahat ng namin din luto kasi sa kahoy wala kaming dito, gasol. Tsaka bago lang kami nagka-kuryente kaya di ko pa dito. Install lahat. Ilaw namin dito solar. Maganda lang dito pag full moon, pag gabi. Natutulog ka rin dito? Minsan? Hindi ako natulog. Ayaw ni Mrs. matulog ako dito kasi baka magdala daw ako ng baka may aswang daw na pupunta. Pero yung bahay nyo sa city proper? Oh, sa city proper. Oh. Pero dito na ako dumadaan sa Kalinan. Kalinan. Oo. Oh, dali na. Sige. Ita tayo? May plato, kutsara na. Sige na. Sir. Sige. Pasensya na sa namin kasi iba-iba lang itong pang-farm lang kasi ito. Okay lang, sir. Sige, kuha na. Isa-isahin nyo na yung Ito yung sasawan. Isa-isahin yung hito. Oh. Yo, nay, kalamansi, yo! Yo! Kalamansi! Doon ako sa maliit. Tadan! Lalaki, sir. Oo. Meron bang kalamansi na talagang malalaki ang bunga? Oo, meron. Meron talaga? Oo. Hindi yung... Ito mo yung normal. Yan. Yun, yung inano ko, mas malaki. May puno talaga na pag mamunga, malaki talaga? Hindi. Depende sa lupa siguro. Okay. Pag mataba ang lupa, malaki Malaking bunga. yung bunga. Hindi ka nakain ng hito, ma'am. Tikman mo lang, pag inihaw, masarap siya pag yung mainit pa siya. Paano mo dinesisyonan yung 14 days? Napanood ko lang doon sa yung taga Batangas gumagawa ng salted egg. Sabi niya 14 days lang. Nung nagluto ako ng 12 days, may 12 days lang ako niluto eh. Kaya ang sa business, trial and error. Yung 12 days naman, konti lang yung alat niya, pero madali lang siyang Masira. masira. Kulang sa curing. Nagluto ako ng 12 days, mabilis maubos kasi yung iba, kinakain na diretso. Yung dinidiretso na nila ba? Haluan ng kamatis, ganyan. Tapos galing, maraming yung mga, lalo na yung mga pasyente. Tanglad Lagyan yan. nila ng tanglad yung inihaw na hito. Sabi ko may lasang herb. Yan pala. Ano yung sinasabi mo, sir, na naputol? Yung, May sinasabi ko kanina na naputol. ano ba yan? Yung sa itlog na 12 days. Ha? Oo. Yan, suha. Saan galing po to? Sa farm? Oo. Yan, marami akong suha dyan. Pero yan, dalhin nyo na yan. Pag At least, mamayang gabi, kainin nyo sa Meron ka na rin, yung sa hito farming, meron ka na rin. Ano yun, sir? Meron ka Meron? na. Okay. Saan ka kumuha? Dito, sa Manila? Luzon pa? O dito na? Luzon. Sa Luzon. Bulacan. Okay. Pagkaalam ko dati, nag-umpisa yan dito kay Dr. Domingo. Isang veterinary. Siya introduce ng hito dito. Anong taon yan? 1980s. Tapos pati panggaseous, siya din. So, dati hindi pa may seminar pa yan sila kung paano mag-hatch. Ang mahal ng bayad. Ngayon, everybody knows na kung paano mag-hatch ng papahatch ng hito. Pero ba't tinigyan mo yung hatching? Mas gusto mo bumili? Matagal ang process. Minsan, risky din.
Minsan walang pag nag-hatch ka after 5 days, meron na paglagay mo sa fish pan, minsan after 21 days supposed to be filter. Oh. Minsan konti lang ganyan, hindi mo ma-meet yung yung standard na gusto mong kunin. Itong sa kabila, siya ang trabaho niya, taga-hatch lang talaga siya. Ano na talaga? Oo. Pambira na siya mag-grow out. Dito kami kumukuha ng sa kanya. Concentrate talaga siya sa hatching. Pati yung DA, minsan sa kanya bumibili. Yung pamimigay nila? Pamimigay ng DA. Yan, yung gecko. Dito lang yan sa bahay. Hindi siya delikado? Hindi siya nangangagat? Ay, hindi. Pag umaga, kurto ko. Ang gising sa kanila. Dalawa yan dati. Baka yung isa. Ano yan? May lahi, sir? Wala. Ano lang yan. Dito lang. Sa nature lang yan. Ah, native lang yan. Native lang yan. Buti yung anak mo, nasama mo eh. Yung anak ko, sus, ang hirap papuntahin dito sa farm. Si Miss Waldo po? Kaya pala. Ayun, kahit pasweldohin ko yun, ayaw pumunta dito. Isang beses talaga, napilitan. Nainis ako kasi, siyempre, ganito, mainit. Nagdala ng payong. Kapusang dala-dala ka ng payong, magpakain tayo ng baboy. Bata pa eh. Hindi, ano na, 19 years old. Second year college. 2 beses na nakapunta dito. Baka po, kailangan ng wifi. Oh, Wi-Fi, yan, sir. Wi-Fi. Isa din yan. Bigyan mo ng wifi dito. Sunod na. Pag marami ng kita. Yung barkada niya, papuntay mo. Yung mga barkada niya, gustong-gusto dito. Ah. Gusto kayo mag-camping pa paggabi, bonfire. Yung anak ko, sige, ikaw. Pero yung isa kong anak nasa Manila, ayun, gustong-gusto. Bago lang siya dito, sinama niya yung mga barkada niya, galing Batangas, 10 sila. Oh. Gusto. Galing kaming Kapatagan, tapos Ang ganda. ginabi kami, papunta dito. Night fishing na sila. Gabi sila nag-fishing. Tuwang-tuwa. Halos ayaw na umuwi. Unong course ng anak mo sa Manila? CPA na. Pasado na ng board exam. May accounting firm sila doon sa mga barkada niya. Sa Makati nagtatrabaho. Babae o lalaki? Lalaki. Dalawa sila lalaki. Para sa lalaki. Yung isa nursing, yung bunso. Finiture namin si Golden Pomelo. Last month. Last month lang, dito kami. Kasabay ni Neil. Sir Neil. Si Neil, meron yan silang may pomelo din sila dati. Pomelo, mangustin. May kakao pa nga yata daw. Dati. Kakao. Ayun, taga Manila rin si ma'am. Si Mayet. Mayet. Taga Laguna yata. Laguna din. Maganda yan pag may asin. Hindi may sausa sa toyo, masarap din. Toyo. Subukan mo, mag-iibang lasa. Mas tumami siya, kunti lang. Mas tatami siya, di ba? Talaga? Masarap. Pomelo in soy Toyo, sauce. soy sauce. Mas masarap. May alat. Lalabas yung tamis niya. Tanim mo to, sir? Hindi. Binili mo rin? Kakilala ko, tanim ng hiningi ko lang niyan. Dito kasi pag once na farmer ka, pwede kang hihingi ka sa farm, kabila. Dito sa kabila, dito, puro mangustin. Pag bunga yung mangustin niya, tanging isang sako dyan. Automatic, isang sako. Ngayon ang durian. Mamaya, dalhan ka ng durian dito, ang dami. So sila na mga, sir, birthday ko, sir. Sige, kuha ka ng pato dyan, pato, dalhin mo doon. Handa mo sa birthday mo. Ano lang dito. Sir, bili ako ng kambing. Patay, pag dito bumili. Ibig na, bebenta mo 4,000. Sige, 2,000 na lang yan. Sino yan? Kalahati. Kalahati ang presyo. Di ka man makapresyo kasi mga kapitbahay mo man. Sarap mabuhay sa probinsya. Kaysa doon sa amin, sa division doon, walang pansinan eh. Para Manila na rin.
Manila na rin. Pero dito wala. Galing din siguro ng iba-ibang lugar yun, mga kapitbahay nyo. Kapitbahay. Tapat to. Hindi ko nga alam yung anong mga apelido nila lahat. Hindi ko nga alam kung kapitbahay ko ba to. Anong apelido nito? Wala kayong pansinan. Ilang taon, no? 5 years na, wala kaming pansinan. Pero magkakilala kayo sa mukha. Kilala sa mukha. Ganun lang, tungo lang. No, pero wala, hindi kayo nag-uusap. Ganyan. Bagay, mga bata ngayon, iba na rin eh. Iba rin. Dati, naglalaro pa ng yung mga laro natin dati ngayon. Wala na. Puro na gadget ang hawak. Hindi na kayo naglaro ng mga larong ano, no? Subukan niyo pa? Nung bata pa. Ano, mga laro? Chinese garter. Yeah, at least nakalaro pa. Piko. Yan. So ngayon, mga bagong... Saan? Sa school? Hindi, sa labas ng bahay. Sa subdivision namin dati, nung kami pa lang, paghapon, grabing tao. Mga bata, labasan. Paghapon kasi maglalaro basketball, kung ano, shotong, yung ilata na gagano yung chanelas. Yung tawag sa inyo yan, sa amin, tumbalata Tumbang preso. Tumbang preso. Ayan. Ngayon, pag 4 to 5, walang tao, parang sementeryo. Ganun lang. So, nandun sa loob ng bahay, panay cellphone ng mga bata na ngayon. Kasi ang daming dito, yung migratory birds, pag pag malalaki na yung fingerlings nito, Kakainin nila. ang daming migratory birds na pumupunta. Paano piniprevent yun? Ayan, yung na yan, kundi yung yung yero, yun ang tao para umalis. Ngayon kasi, maliliit pa, fry pa lang. Iba, nagpiprepare pa sila ng fish pan. Wala pang migratory. So, lahat ng pan na to, ikaw nag-develop, sir? O nung render mo, andyan na? Andyan na, andito na to. Andyan na, ano mo na? Ang sa likod lang, ang sa akin, gawa ito, ako ng paggawa, 3. Pero ito, dati na to. Dati kasi itong palayan. Tapos nung mura ang palay, gawa ng fish pan. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.